Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at ito pa rin po, nagbabalita po tayo mula po sa Europa, sa bansang Netherlands, Amsterdam, dahil nandito po tayo para sa pagbisita po ng mga magkakapatid na mga Duterte ay tayo po ay pupunta doon at susubukan natin makakuha ng mga bagong scoop sa ating mga Duterte, sa ang kanilang mga anak ni Pangulong Duterte. Ngayon, eto na. Pag-usapan na ho natin. Alam nyo, mainit na issue ho ito, ha? At sinabihan na siya na nag-aantay na lang ng isa. And the Wednesday this week, meron kaming approved visit na kaming apat. So masaya siya na nakakausap niya kami. At medyo maingay kanina kasi tatlo sabay-sabay na nagsasalita. At some point sinabi ni Basti na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig. Medyo siguro na-miss niya yung ganon na discussions, na labo-labo, sabay-sabay nagsasalita lahat. At masaya siya na nakabisita kami na ako. VP Inday, how's the health situation of your father? Okay naman siya. Kanina, chinek namin siya. Minasahe siya for 1.5 hours ni Congressman Pulong Duterte. So, malaki yung dalawang paa niya, and then inano yung circulation because napansin niya na medyo gray, ashen gray yung kanyang isang paa. So, minasahe ng maayos para maayos din yung circulation. Minasahe yung dalawang arms niya, yung likod niya, yung kanyang leeg. Minasahe din ni Congressman Pulong Duterte. And before kami pumasok, kinausap ako nung isang nurse. Sabi niya na kapag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na huwag daw siya bigyan ng snacks. Kasi merong bendo doon sa loob kung saan kami bumibili ng Coke Zero, ng soft drinks, ng juice. Huwag daw bumili ng snacks doon kasi sobrang taas ng kanyang sugar ngayon. At gusto nilang pabilisin yung pagpapababa ng sugar. So, pinagbawalan siya kumain. Pero inalaw naman siya sa kanyang Coke Zero kung mag-request siya. Basta ang sinabi lang nila is that minomonitor nila yung pagkain niya sa taas. Kaya huwag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila ma-monitor ang sugar doon. And nakikita nila nagsuspike yung kanyang sugar. So, pinagsabihan kami huwag mag-share ng snacks. VP, just to follow up on that, how do you personally when you saw all of your siblings together with your father to meet him for the very first time? Ako? Together with all of your siblings, yes. Personally, VP, sa'yo, how do you feel? Naisip ko na. Sa pagbisita, VP. Wala ako really. Hindi ko naisip yun. Pero ang sa akin lang is that kung ano yung makapagpasaya sa kanya, yun ang gagawin. So, nag-request siya ng personal na pagkikita na kaming 5. So, binigay namin sa kanya yun. Okay, VP. VP, first time kasi na nakapanayam kayo since the dismissal of the impeachment, no? Ano yung naging reaction niya si Tatay Digong sa inyo now that the impeachment was dismissed, although there is a pending MR? Kabala na na. Na-inform mo siya ba? Oo. I think, ano sinabi? Hindi kasi nag-discuss yung Facebook. Ayun, yun yung sinabi. Extremely proud. Hindi kasi kami nagkausap. Nung dismissal ng impeachment. Visit ata ni TTU and siya yung nagbigay ng news kay President Duterte. Any advice for your future political plans? Tatay Digong? Wala kami pinag-usapan na 2028. Wala kami pinag-usapan 2028 elections kami. VP, on a completely
different matter. The lead counsel, Attorney Nicholas Kaufman, made mention that he is appealing or he's waiting for the government of Bongbong Marcos to schedule an appointment for him to negotiate because he wants the immediate return of your father during that time today daw. What is your... Can you weigh in to this statement of Attorney Nicholas Kaufman? Is that possible or should we ask this question na lang kay Attorney Kaufman? I think it is best if we ask Attorney Nicholas Kaufman to explain his statement. Kasi I cannot speak to him and I cannot say kung ano I cannot say what his plans are. Thank you, VP. But do you think PBBM will allow him back? I cannot speak for BBM as well. CIA mo? CIA. VP, ngayon lang nagdemanda si Yorme, Mayor Isko, kay Congressman Chua regarding din sa mga flood control. What's your opinion at saka would you encourage other mayors na i-demanda yung mga congressman nila na merong mga palpak o ghost projects? Yes, oo. Trabaho ng ano yun, trabaho ng Commission on Audit na panitisila. Kung sila makita na anomalya sa mga projects. So based on their audit or based on investigation sa DPWH, kung hindi man dahil sila yung iniimbestigahan based on the NBI or the special committee ng DOJ na mag-imbestiga, dapat talaga pagpanagutin yung mga officials at yung mga contractors ng those projects at ng substandard projects dahil delikado yun sa mga mamamayan. At saka dahil sa flood control projects, dahil noong 2024, noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control so kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa flood control, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. Hindi lang yan, huwag tayo tumigil dyan. Sagutin yung mga blanco doon sa budget. Marami pa tayong questions. So, hindi lang flood control. So, lahat. Since ma'am you have information dun sa dati kayong DepEd Secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta para ibulgar itong mga humingi sa inyo noon ng parte sa DepEd? Hindi naman sila humingi ng parte sa amin Kasi diretso nilang kinuha yung budget. Diretso kinuha ang school building program, ang SBP, at pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diretso nilang inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.B. Estrada. Pero nung nagsabi kami, at alam yun ni BBM, alam mo siya reaction So, paduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control projects. Kung seryoso talaga sila. And si BBM alam niya yan kasi governor siya dati, mayor ako dati. Alam nating lahat kung ano yung anomalya, ano yung corruption sa budget ng gobyerno, sa projects ng lahat. And ma'am, any comment doon sa latest na sinabi ni BBM na lifestyle check daw ang mga opisyal? Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials.
VP, kung may pagkakataon kayo ngayon, paano nyo haharapin itong problema ng korupsyon, lalong-lalo na sa infrastructure? Yan yung sinasabi ko kanina na ayoko magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Corruption, tapos flood control lang. Eh, ang daming projects sa gobyerno. Hindi lang flood naman. So yun. Yun lang po. Okay. Thank you. No, kailangan ko magpasalamat. Yes, ma'am. Kailangan ko magpasalamat. Unang-una sa inyong lahat. Ang aming pamilya po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Nandito kayo sa Hague. Yung iba, hindi taga Netherlands. Meron pang galing sa malayong New Zealand. Napakalayo na lugar. Pumunta dito. Papasalamat kami. Dahil nung una, sigurado kami, yung dasal ninyo araw-araw, ang laking tulong nun sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanya, kanina na-mention, nabanggit sa kanya yung mga tao na nandito, yung mga personalities na nandito. We mentioned you, Ay, and thank then you po. he smiled kasi ano daw, noong nasa Davao siya, nanonood siya, mga contest at mga vlogs mo. So, nagpapasalamat siya at nagpapasalamat kami lalo-lalo na mga anak niya sa tulong ninyo sa kampanya, sa tulong ninyo, sa dasal ninyo at sa pagpapakita ninyo ng suporta. Pwede pa ho si Anton, SMNI? Last question. Okay na, ma'am. Bigay ng libreng legal advice. Okay na, ma'am. Ayoko na magbigay ng Question. Ano na lang po? advice at professional advice sa administration. Ano na lang po, ma'am, yung aasahan na lang po ng Wala na tayong aasahan mga Pilipino sa sa administrasyon. 23, ma'am. Sa September, sa 23 po. 2028 Sa hearing po ni tatay. Sa September 23, ano ba yung aasahan daw ng po mga Pilipino? kababayan natin. Wala pa tayong, antayin na lang natin announcements ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang pagkakaalam ko ay meron tayong pagtitipon sa 21 at 20 at 21. 19 to 20, 24. Tatlong araw na. 22. Actually, ma'am, it's from 19 to the 24. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okay, September 6 days. 19, Amsterdam. September, So opo. merong pagtitipon ang mga Pilipino dito sa The Hague 19, September 19 until September 24. 26 yan. So yun yung mga mangyayari sa We will also have the exhibits, ma'am, also. We will reinstall the exhibits that doon sa Landpan. September Opo. 15. Okay, sige, sige. Okay. Maraming salamat Maraming salamat sa suporta ninyo. And sa 20 at 21, meron din sa Japan. Malaki yung hinanda ng Filipino community sa Japan, September 20 and 21. Nagpapasalamat kami na hindi kayo bumibitaw. Yes. Maraming Hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo. Ang tanong, malaki rin ba dito sa Netherlands? Yeah! Malaki rin ba? Sigurado kayo? Thank you, VP. Thank you, ma'am. Oras ba for pictures? Doon po ang pila and then